beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan. Syempre, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At saka syempre sa mga makasolid na makamamasam dyan. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat sa suporta na binibigay ninyo. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, syempre, para sa una nating chika, eto nga, nako, mainit-init na pinag-uusapan. Sabing ganon, Miss Universe Puerto Rico, ay nako, Miss France, Miss Guyana, and Miss Ghana withdraw from the Miss Universe and more country expected to follow. Ayun nga. So, anong chika ko dito? Ay nako, syempre inaasahan ko na ganyan talaga ang mangyayari ngayon dito sa Miss Universe after nga nang may naganap ngang panloloko, charot. May naganap ngang hindi maganda na resulta dito sa Miss Universe. So, syempre, ano pa bang aasahan natin? Maraming dismayado sa kanila. Doon na nga lang sa venue kung ibo talaga nila yung mga, yung mga organization, di ba? Yung mga tao, kung magbu sila doon sa organization, sadyang wagas. Natural, di ba? Siyempre, hindi nila nagustuhan yung resulta. Kaya, ina-expect ko na talaga to, di ba? Na, alam mo yon na hindi nila susuportahan ang Miss Universe sa susunod na taon. Yung mga ibang mga national pageant yan. Plus, may pumutok pa na balita na para, mo yun, kapag taga-Africa ka, mahihirapan kang manalo ng Miss Universe kasi nga, mahirap kumuha ng visa. Ano ba? Nakakaloka. And then, ayun. So, ano pa bang iaasahan natin? Siyempre, hindi naman pala ako mananalo sa pageant ninyo. Aalis na lang ako. Di ba? Kasi parang hindi fair. Ayun, so umaasa ako na mas marami pang mawawala sa mga susunod na taon. Ganon. Hanggang nga sabi ko sa inyo, 122 sila. Ngayon, baka ang matira na lang dyan ay 20. Ganon. Ay nako, nakakaloka. Anyway, good luck sa Miss Universe Puerto Rico. Diba? Kung saan gagawin sa Puerto Rico. And then, ito nga ang para sa sumunod nating chika. Breaking news naman. Kun-an, may warrant of arrest na issue. So, ayun nga. So, after nga na mapabalita, itong si Kun-an ay isa na siyang Mexicana at hindi na siya Thailander dahil nagpalit na daw siya ng citizenship. Pero ngayon, meron ngang bali-balita na may warrant of arrest nga at talagang pinahuhuli na doon kung saang bansa siya naka-stay ngayon. Hindi ko alam kung totoo bang nasa Mexico siya, hindi ko alam kung anong totoong nangyayari kay Kun-an at kung nasaan siya. Pero sabi ko nga, sana yung problemang to, hinarap niya talaga ng bonggang-bongga. Kasi naman, di ba, kasalanan din naman niya at ayan nga, akala naman niya malulusutan niya to. Pero, sa kabilang banda, dapat hindi na rin sila humahawak ng Miss Universe kasi parang nakakaloko yung mga pinaggagawa nila. At alam mo yon, kung titignan mo, parang tama ba na maging role model to ng mundo? Diyos ko po, nakakaloka. Kasi, doon ako sa part na parang may mali Yung alam mo yun, yung parang kahit saan pa man tignan, mali pa rin na parang takbuhan mo yung problema mo. Oo, naiintindihan ko na bankrupt sila. Pero kasi parang gumawa pa sila ng another problem, di lalong nakakaloka. So ngayon, ganito si Kun, nakakaloka.
Ay nako, good luck na lang kay Kunan kung ano ang mangyayari. Total, lumalatinan na rin naman siya ng bonggang-bongga. Kaya Latina, 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 ganun na ang drama ni Kunan, di ba? Ay nako, good luck talaga. But let's see kung ano yung mga susunod na hakbang nila dito kay Kunan. At para naman sa sumunod na chika, so eto nga, kahapon na pumutok nga yung balita na nag-withdraw nga ang Miss Cotebua sa kanilang pagiging isang Continental Queen dito sa Miss Universe. And then ayun nga, may nilabas nga na statement naman si Raul kaninang umaga, nag-live siya. Ang sabing ganon, passport daw. Ang ibig sabihin ay mahirap daw kumuha ng visa, kaya daw hindi daw nila pwedeng ipanalo si Cote kahit daw gustuhin man nila. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila ayusin to kung sino man yung mananalong Miss Universe. Kasi 'di ba parang hindi kasi ninyo pwedeng sabihin na ayan, yung grupo na to, hindi to pwedeng manalo na Miss Universe kasi taga-Africa sila. Di dapat kayo, alam niyo may kandidata kayo from Africa, di dapat ayun nga yung inaasikaso ninyo doon sa loob ng embassy ng US. Kasi paano to kapag nanalo si Geto, paano kami matutulungan? Ang lalakas na umeksena para sa mga power ninyo, pero wala namang pala kayong power pagdating sa US, di ba? Para kasi maging fair sila sa lahat. Kasi parang feeling ko, trabaho nila yan. Yung katulad ng kay Laila Lopes noon. Di ba, pagkapanalo, inayos yung visa niya ng Miss Universe Organization. And then, ayun, naayos, di ba? So, yun. So, ang daming rason. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Ganon. Kasi hindi kasi po pwedeng sabihin na ganon. Kasi kawawa naman yung mga ibang candidates. Ngayon, passport kailangan para manalo ka ng Miss Universe. Isa yun sa mga requirements mo. Di dapat ang mga ipapanalo natin sa Miss Universe Philippines, yung mga laki na sa ibang bansa, yung mga taga-US na, yung tipong ayan, katulad ni Michelle Arceo, yung mga ganon, na meron na silang US passport, mga tipong ganon, nakakaloka sila Raul, kung ano na lang mga requirements. So, ibig sabihin, kapag wala kang ganon, wala kang chance na manalo ng Miss Universe. Diyos ko po, nakakaloka ang Miss Universe. Ayaw na lang nilang aminin kasi na nandaya sila, charot. So, yan. Ay, nako, nakakaloka. Anyway, so good luck sa Universe at sana maayos nila to. Kasi syempre parang ang pangit ngayon kasi ng image ng Miss Universe because nga ng mga ganitong eksena. And I hope na sana ay maayos nila to ng bonggang-bongga, di ba? So yun, so sana may mga plan B sila dyan. So yun, and then sabing ganon, tingin mo ba Mama Sam, dapat bang bilhin ni Chabit at saka mag-manage na lang daw uli si Paula Sugar dito sa Miss Universe? To be honest, magandang idea yan, no? Na ganyan. Kasi parang sana sila na lang ang mag-tandem at patakbuhin nila na lang ng maayos. Pero kasi kung tutuusin, may chance naman sila noon na maging maayos ang Miss Universe. Kasi, di ba, ang tagal-tagal na nilang hawak yan. Pero kahit sa mga kamay ni Miss Paula Sugar, di din siya nagtagumpay na panatilihing malago ang Miss Universe. Kaya nga napilitan na silang ibenta to ng 100% sa iba. At ayun nga, si Kunan nga ang sumalo. Ngayon, kung iisipin mo, paano to babalik kay Paula Sugar? Paano bibilhin to ngayon ni Chabit Singson? Kasi kung iisipin mo, makakawalan kaya nila Raul yan ng ganun-ganun lang, di ba? Siyempre hindi, kasi pinagkakaperahan nila at nakikita nila na magkakapera sila dyan. So ngayon, pera na lang kung si Donald Trump ang kikilos at wala silang magagawa, kundi kunin yung license ng Miss Universe, ayun lang ang makakagawa kasi presidente siya ng USA, di ba? Pero parang feeling ko medyo malabo ngayon to na ma-push to na maibenta sa iba at makuha nga nila Chabit at bumalik kay Paula Sugar. Kasi nga noon pa lang lugi na sa pamamalakad ni Paula Sugar. So ibig sabihin, and then ayun, so tuloy-tuloy lang yung laban, tuloy-tuloy lang yung eksena, pero kasi sana maiwasan yung mga ganito. Kasi sila na rin ang nagpapabaksak sa Miss Universe. Sa totoo lang, sila na lang din talaga. Kaya
kung isipin mo, nakakalungkot o nakakalungkot. And then, eto nga, sabing ganon, way back 2022, noong Miss Grand, ay wala daw masyadong nanood nung dumating sila sa Pilipinas. Pero ngayon, talaga naman nakita daw natin na milyong-milyon ang mga Pilipino na pumunta doon sa, sa tawag dito, sa Makati. Hindi naman milyon-milyon, daan-daan lang. Ganon. So, daan-daan lang yan. And then, ayun nga. So, sobrang masaya si Mr. Nawat dahil grabe ang suporta ng mga Pilipino para sa Miss Grand. So, ako naman, I hope na natuto na siya. Hindi lang sana to sa ngayon, di ba? Kumbaga parang, wag kasi natin sayangin yung magandang relationship. Kasi ayan nga, katulad nga ngayon, di ba? Sinusuportahan siya ng mga Pilipino at grabe, ang saya-saya nila kahapon. Talagang na-overwhelm si Papa Nawat sa suporta na binigay ng mga kapwa natin Pilipino. And then, maganda yon. And then, sana magtuloy-tuloy na yung relationship. Alam niyo yun, pag maayos naman yung pageant, ayusin lang nila, maging natural lang at alam mo yun, pumili ng tama, walang magiging problema. Ayan yung Miss Universe, ganyan yung nangyayari. So, hindi natin alam kung paano at ano ba yung mga susunod pa kasi. Kapag hindi mo yan pinutol ngayon, magkakaroon pa yan ng problema sa mga susunod. At kawawa naman yung mga candidates na magsisisalihan, di ba? So, kaya dapat ngayon pa lang naayos na yung mga ganyan sistema. Kaya, good luck, di ba? At sa Miss Grand, congratulations naman. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, sabing ganun ni Olivia Yates, your queen is one of the kind. Philippines should be proud. Love from Cote d'Ivoire. To be honest, oo nga, no? Si Atisa talagang sobrang ang queenly lang nun dating. Hindi siya nagtatalak regarding sa organization. So, sinabi niya na direkta na hindi ko matatanggap yan kasi magpo-focus muna ako as a Miss Universe Philippines, yung mga trabaho doon. Kung iisipin mo, sobrang napakabonggang reyna ni Atisa Manalo. At natutuwa ako kasi ang ganda nung naging niya, yung tawag dito, yung feedback ba niya. Saka yung kung paano niya ipinipresent yung bansa natin na maging polite at maging isang queenly talaga sa entablado at sa harap ng mga may-ari neto. Kaya proud ako kay Atisa. Sobrang proud ako kasi dati nilalait lang siya ng kung sino-sino tao. Naku, walang mararating yan. Pero ngayon, Diyos ko, kulang nila pagdiktikan nila na panalo talaga tayo dito, di ba? So, yun. At totoo naman, nagpakitang gilas talaga ang isang Atisa at nakita natin yung galing at kung paano niya to ipinanalo. Kaya, job well done. Kung paano niya to nilaban, kung ano yung narating niya, dapat pa nga talaga ay higit pa doon sa third runner-up. At ayun yung alam natin. Pero sabi nga ni Atisa, hindi natin kontrolado to at ang kontrolado lang natin, syempre, yung mga emotion natin, kung paano natin isi-celebrate ang pagbabalik ng isang Atisa Manalo. At kahapon nga, dinumog nga siya ng bonggang-bongga sa airport. Kaya masaya ako para kay Atisa kasi tagumpay talaga. And then, hindi ko lang alam kung magkakaroon ng homecoming parade si Atisa, pero siguro ang target na muna niya ay magpahinga kasi syempre pagod talaga at naiintindihan ko yung pagod na yon. And then, ayun, so tignan natin, di ba? So, yon, congratulations kay Maria Atisa Manalo, Philippines. And then, ito pa nga, isang Pilipina beauty queen ang nagkukumpit ng todo-todo sa Miss International naman. At ito nga, mukhang malakas ang laban ng ating pambato na si Myrna Isguera para sa corona ng Miss International. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bongga. So, yon, syempre nabobonggahan ako kasi nga, alam mo yun, ang ganda ng ipinakita niya kahapon. Yung, alam mo yung sulit yung paghihintay ng matagal. Tapos binibigyan tayo ng magandang galawan, binibigyan tayo ng magandang eksena, tapos plus nakikita mo at nararamdaman mo na mukhang malapit nga talaga sa corona ang ating binibini na si Myrna Isguera. So kagahapon yung piniresent niya ay very binibini ang kanyang eksena at masasabi ko ang bongga, di ba? So nako, parang feeling ko talaga
corona to. So, ang kanilang coronation night ay magaganap sa 27 ng hapon, syempre sa Tokyo, Japan. And then, mapapanood naman natin kasi may mga live sila. So, bukas na. Di ba? So, ipag-pray natin syempre si Myrna Isguera sa kanyang magiging resulta dito sa Miss International. Malay ninyo, hindi tayo nanalo ng universe, ay baka naman sa international naman tayo manalo. Di ba? So, yon. Ayun nga lang, hindi tayo sinuwerte sa Miss Earth na may uuwi yung corona kahit na ang galing-galing din ng kandidata natin sumagot. At dito naman sa Miss Universe ay naka-third runner-up tayo kahit ang galing-galing ng kandidata natin sumagot. Kaya nag-expect din ako na baka mauwi na natin talaga ang corona dito naman sa Miss International. Pag nagkataon, syempre, Miss Grand and International ang magiging corona ng Pilipinas na wala doon sa mga higher, di ba? So, ako naman, okay lang yan. So, may third runner-up tayo sa supranational, tapos meron tayo third runner-up sa universe, and then top 8 naman sa Miss Earth at ano pa ba? Ayun nga. So, looking forward tayo sa magiging resulta ng laban natin dito sa Miss International. Pero ikaw ba, tingin mo ba, mananalo ba si Myrna Isguera? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.